Kung pwede po sana, itago niyo na lang ako sa pangalang Justin. Tubong Leyte. Ang karanasan ko at ng kinabibilangan kong angkan noong 20 pa lang ako. Para sa akin ay mahirap kalimutan. Masalimuot at puno ng panganib dahil kami ay pamilya ng mga mambabarang. Justin, isarado mo nga ang pinto. Sige po, Lo. Bakit niyo po tinanggihan ng isang yun? Paanong hindi ko tatanggihan? Kilala ko ang pinapabarang niya sa akin. Hala, sino pong pinapabarang niya? Anak na lalaki ng kumpare ko. Nobyo ng anak niya. Kaso niloko raw. Sinabi niyo po bang kilala niyo? Siyempre hindi. Ang sabi ko na lang, mahina ang kapagyarihan ko ngayon. Baka sumablay ako, magalit pa siya sa akin. Kalimitan po talaga nagpapabarang sa inyo. Mga hindi binayaran sa utang. Tsaka kinakaliwa, no? Sila yung mga tao na hindi makahanap ng hustisya sa batas. Kaya sa mga mangkukulam o mambabarang na gaya ng angkan natin sila lumalapit. Hindi naman natin sila masisisi. Kung sa bagay, nakakamit nila yung hustisya. Nagkakapera pa tayo. Kaya nga kailangan mo na rin pag-aralan. Kailangan mong matutunan kung gusto mong kilalanin ka ng angkan natin. Hindi pa po ako handa, Lolo Asyong. 20 anyos ka na. Kailan ka pa magiging handa? O baka naman, dahil naaalala mo pa rin ang nangyari sa Lola Agnes mo. Hindi ko po talaga makakalimutan nyo yung nangyari kay Lola. Kung paano siya tinalo ng isang albularyo. Sinabi ko naman sa'yo na huwag mo nang isipin yon. Ang mga mambabarang, mangkukulam, maging ang albularyo ay palaging nakaharap sa ganoong klase ng panganib. Puno ng hiwaga, puno ng kalupitan, puno ng lagim. Tanggap na namin yon. Maski ang Lola Agnes mo, alam niyang posibleng mangyari sa kanya yon. Nakatatakot po kasi, Lo. Awang-awa rin ako kay Lola. Namimilipis siya sa sakit habang binabanat ng kapangyarihan ng albularyo ang mga parte ng katawan niya. Kitang-kita ko, Lo, kung paano humiwalay ang kamay at paa niya sa katawan niya nung nabubuhay pa siya. Kaya paano ako makalilimot? Hindi ako pinatatahimik ng isipin na yon. Tama na, Justin. Kailangan mo ng kalimutan yon. Pag-aralan mo. Pilitin mo. Lo, saan na po kayo pupunta? Sa gubat, mangangahoy. Sama ako, Lo. Sige, kunin mo yung 2 sako sa dirty kitchen para may lagayan tayo. Okay po. Sa pamilya namin, si Lolo na lang ang natitirang mambabarang. Ang iba ay yung mga kamag-anak namin na matataas ang ere. Kinikilala lang nilang kamag-anak ay yung mga nagsasagawa ng barang. Pag hindi ka marunong, wala kang kwenta para sa kanila. Wala kang bilang. Kahit nasa iisang lugar lang kami, na kung tawagin ng iba ay baluarte ng mambabarang. Lo, tingnan mo yung matandang lalaki. Kilala mo ba yun? Hindi. Ngayon ko lang siya nakita rito. Nangangalakal siya ng basura. Pulubi siguro. Halata ba? Bakit? Ngayon ka lang ba nakakita ng tulad niya? Hindi naman po. Naawa lang po ako. Akala ko kilala nyo. Di ba halos lahat naman dito sa baryo kilala nyo? Oo, pero paminsan-minsan naman, may naliligaw din na hindi ko kilala. Tulad niyan, malamang kung saan-saan nakakarating ang matandang yan. Yun ang unang kita namin ni Lolo Asyong sa matandang lalaking nangangalakal ng basura. Akala ko nga, hindi ko na makikita ulit. Pero nung sumunod na araw, doon pa mismo siya nangalakal ng basura sa tapat ng bahay namin. Ako,
mababaw talaga ang awa ko sa mga matatanda. Kasi nga, laking lolo at lola ako. Sina mama at papa sa katatlong kapatid ko nasa Maynila lahat. Kaya ayun, naghagila pa ako ng pagkain sa lumang-luma naming ref para maibigay kay tatang. Cookies at juice ang iniabot ko kay tatang. Nagulat pa siya nang lapitan ko. Akala siguro isasawayin ko siya sa ginagawa niyang pangangalakal ng basura sa amin. Magandang umaga po, Tang. Nako, pasensya na sa inyo. Sa inyo ba itong basurahan? Opo, ayos lang naman po. Wala namang problema. Ang problema po baka magkasakit kayo sa mga kinakain nyo mula sa basurahan. Hindi naman, iho. Sanay na ang sikmura ko. Ito po ang cookies at juice para po sa inyo. Pasensya na po Yan lang po yung nakuha ko sa ref namin. Ay, wag na. Ikaw na lang ang kumain yan. Nakahihiya naman Naku, hindi ho. Kunin nyo na po ito. Bigay ko po talaga ito sa inyo. Sigurado ka ba? Opo, sigurado po ako. Sige. Tatanggapin ko na. Maraming salamat, apo, ha? Wala pong anuman, tatang. Ano po palang pangalan nyo? Tawagin mo na lamang akong Tatang Kador. Kahit tatang na lang. Ako naman po si Justin. Tagasan po ba kayo? Taga Bacolod lang ako. Pero kung saan-saan ako dinadala ng kapalaran ko, doon ako. Ganun po ba? Nasan po yung pamilya nyo? Wala na akong sariling pamilya. Tumanda ako na mag-isa sa buhay. Aba, napakalungkot naman pala ng buhay nyo. Sanay na ako maging malungkot mula pa man ng kabataan ko. Pero ayos lang naman sa akin. Hindi naman ako nagrereklamo sa Diyos. Kasi ito ang buhay na ibinigay niya sa akin. Kung ano man ang misyon ko rito sa mundo, hinayaan ko na lang siyang magmaneobra ng buhay ko hanggang sa wakas. Napakalalim niyo palang tao. May uuwian po ba kayong bahay? Isang malaking tahanan para sa akin ang kalye. Minsan tumutuloy din ako sa mga abandonadong bahay, gusali, pero pansamantala lang. Parang ang hirap naman po noon. Tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, nakasanayan ko na. Sanayan lang naman ang lahat ng mga bagay dito sa mundo Justin, iho, salamat dito sa pagkain na ibinigay mo. Nabusog ako. Wala pong anuman. Sa sandaling oras na pakikipag-usap ko kay Tatang Ador, hindi ko alam kung bakit nakuha niya agad ang loob ko. Siguro dahil naramdaman ko na totoo siyang tao, na mabuti siya. Parang si Lolo Asyong, kahit isa siyang mambabarang, ay alam ko na mabuti siyang tao. Hindi siya basta-basta gumagawa ng pambabarang. Kapag hindi niya alam ang punot dulo at background ng babarangin niya, kapag hindi deserve ng tao na mabarang, ay hindi niya yun ginagawa. Di tulad ng mga kamag-anak namin. Basta nasa tamang presyo, ay babarangin talaga nila. Habang kumakain kami ng hapunan, ay kinwento ko kay Lolo Asyong ang konting kwentuhan namin ni Tatang Ador. Baka pinapasakay ka lang nun. Kaya mag-ingat ka, ha? Lalo na sa pagbibigay ng mga impormasyon. Ako lang naman po yung panay tanong sa kanya. Siya po hindi naman nagtatanong. Maski yung tungkol sa akin, tapos ayaw niyang tanggapin nung una yung binigay kong pagkain. Basta, mag-iingat ka pa rin sa kahit na sinong estranghero ang nakakasalamuha mo. Baka hindi mo alam, ay kalaban pala. Huwag po kayong mag-alala, Lo. Mag-iingat po ako. Tsaka magiging alisto po ako. Siya nga po pala, Lo. May magandang balita po ako sa inyo. Ano yon? Natanggap po ako sa inaplayan ko. Sa warehouse sa bayan. Ay talaga?
Ba't nauna mo pang ikwento ang tungkol sa estrangherong matanda kesa dyan sa good news mo? Nawala po sa isip ko eh. Tsaka, next week pa lang naman ako magsisimula. Mabuti naman kung ganon. Hindi ka na mahihirapan sa bukid. Kayo din po, Lo. Pwede ka namang hindi magtrabaho sa bukid kasi may trabaho na ako. Kaya na kitang buhayin. Salamat sa magandang intensyon mo, Apo. Pero tigil-tigilan mo ako dyan sa iniisip mo. Anong hindi na ako magtatrabaho sa bukid? Aba, ay hindi pwede. Baka manghina ako kung tetenga mo lang ako rito sa bahay. Gusto ko lang naman po na wag na kayo mapagod. Pero mas nakakapagod para sa akin ang humilata. Ang walang ginagawa. Hindi na ako nakipagtalo kay Lolo Asyong. Ganun yata talaga ang matatanda. Ayaw nila sa pahinga. Gusto nila, lagi silang aktibo sa mga gawain. Kinabukasan, maaga akong nag-igib ng tubig. Ang iniigiban pa namin noon ay poso. Bandang 90s, usong-uso pa sa amin ang poso. Meron namang may mga gripo na sa lugar namin, pero iilan lang. Pangalawang balik ko na sa bahay nang makasalubong ko si Lolo Asyong napaalis. Lo, saan kayo pupunta? Mga ngahoy, Kakapangahoy niyo lang po ah. Marami pa naman tayong panggatong. gusto ko lang mangahoy. Saka may hinahanap akong insekto na gusto kong alagaan. Gusto niyo po bang samahan ko kayo? Hindi na. Tapusin mo na lamang yung pag-iigib mo. 2 tapayan pa ang walang laman. Sige po. Lo, mag-iingat kayo ah. Ikaw ang mag-iingat dyan. Pagbalik mo sa poso, ayusin mo ang mga sara ng pinto natin. Opo. Pagkatapos ko mag-igib, susunod ako sa inyo. Ikaw ang bahala. Basta punuin mo muna ang mga lagayan natin ng tubig. Okay po. Tulad ng sinabi ko kay Lolo Asyong, ay sumunod nga ako sa kanya sa gubat. Ganun na lang ang pagkabigla ko nang madatnan ko si Lolo sa pwestong madalas naming pangahuyan. Nakahandusay siya at walang malay. Lolo Asyong! Tulong! Tulong! Justin Iha! Tatakador, tulungan niyo po ako. Ang lolo ko. Anong nangyari? Hindi ko po alam. Sandali lang, tumabi ka muna. Pupulsuan ko. Naabutan ko lang po siya nakahandusay dito eh. May pulso pa naman siya. Tulungan mo kong maipasal siya sa likod ko. Sige po. Sigurado po kayo, kaya nyo? Mukha lang ako mahina, pero kaya ko. Kilos na. Sige po. Dahan-dahan lang. Opo. Ayan. Salamat po, Tatan. Huwag ka muna magpasalamat. Doon ba natin siya dadalhin sa bahay nyo o sa paggamutan? Sa bahay na lang po muna namin. Baka nawalan lang siya ng mali tao. Sige, tayo na. Umalalay ka lang dyan sa likuran ko ha. Sige po. Pagdating sa bahay, ay dahan-dahan naming inilapag si Lolo Asyong sa higaan niyang papag na nasasapinan ng manipis na kutsyon. Sandali lang po, Tatang ha. Kukuha lang po ako ng pampahid para ihaplos kay Lolo at magkamali na siya. Tubig na lang ang kodin mo para mainom niya kapag nagkamali na siya. May panghaplas ako rito. Ito na lang ang gagabitin ko. Meron po kayo? Eto, dito sa bulsa ko. Palagi ako may dala nito. Matanda na ako kaya madalas na rin akong samaan ng pakiramdam. Idagdag po ang polusyon na nasasagap nyo sa kalye araw-araw kaya maihilo talaga kayo. Tsaka sasakit talagang ulo nyo palagi. Kailangan nyo po yan. Nung kabataan ko, hindi ako naapektuhan ng polusyon. Sadyang pag tumatanda na'y humihina na rin ang resistensya ng tao. Kahit anong gawin ng tao, ang buhay ay darating talagang katapusan. Ilang taon na po ba kayo? 74.
Si Lolo naman po ay 80? Ay, sige na. Kumuha ka na ng isang basong tubig at ako nang bahala sa lolo mo. Sige po. Gamit ang sarili niyang pamahid, ay hinaplasan nga ni Tatang Ador si Lolo Asyong sa likod, noo at dibdib. Tapos ay nilagyan din niya sa ilong para maamoy ni Lolo hanggang sa unti-unti magkamalay. Nagpasalamat si Lolo Asyong kay Tatang Ador nang malaman niyang kinarga siya at hinilot. Dahil doon ay inalok niyang sa amin na magtanghalian at hapunan si Tatang. Nahiya pa nga si Tatang. Ayaw niya kasing tumanggap ng kahit anong kapalit ng pagtulong niya. Pero ako na mismo ang pumilit sa kanya, kaya pumayag na rin siya. Matapos ang hapunan, ay umalis na rin si Tatang Ador. Napansin ko na parang balisa si Lolo Asyong habang nakahiga. Akala ko nga ay dahil kay Tatang. Lo, may problema ba? Kanina, Anong problema kanina? yung nangyari sa akin sa gubat. Hindi lang ako basta nahimatay. Po? Ano po bang nangyari? Hindi ba sinabi ko sa'yo na mangangahoy ako at may hahanapin din akong insekto? Oo nga po. Inuna ko muna ang pagngangahoy. Pero hindi pa ako tapos nang makita ko na ang hinahanap kong insekto. Di maganda. Ano po bang insekto yun? Isang uri ng salagubang na sinasabing pinakamabagsik. Salagubang? Di ba may mga alaga naman kayong insekto? Bakit kailangan nyo pa ng pabagsik na salagubang na yun? Kailangan ko. Humingi kasi ng tulong ang pinsan ko laban sa mortal niyang kaaway. Teka, sandali lang ho ha. Iisa-isay natin. Doon muna tayo sa nangyari sa'yo kanina. Ayun na nga. O ano po? Biglang may sumulpot na ganong insekto. Tapos, bigla ring dumapo sa akin at kinagat ako. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng pagkahilo at nawala ng malay. Hindi dapat nangyari yon. Hindi kayo dapat tinatablan ng kagat niya, di ba? Kaya nga, ang ibig sabihin ay may nag-aalaga na sa kanya at kaaway ko ang nag-aalaga. Dahil kung hindi niya ako aatakihin. Palaisipan pa sa akin ngayon kung kanino siyang alaga. Mabuti na lang pala at nahimatay lang kayo, Lo. Paano kung may kargang laso ng insekto na yun? Pag-isipan po natin yan, Lo, ha? Pero doon naman po sa pinsan ninyo na gusto niyong tulungan, si Lolo Sebio po ba ang tinutukoy niyo? Oo, siya nga. Lo naman, nakalimutan mo na po ba? Iniwan ka niya sa ere. Dati nang makipaglaban kayo sa dayong albularyo. Dahil naduwag siya, natakot siyang mamatay. Bakit niyo po tinutulungan ngayon? Pinsan ko pa rin si Sebio. Lumaki kami ng sabay at kabisado ko naman ang likaw ng bituka niya. Bagaman marami siyang kapalpakan bilang mambabarang, ay alam kong naging mabuti rin siyang pinsan sa akin dati. Kahit paminsan niya akong iniwan sa ere. Ang importante, nakaligtas ako sa labang yon. Ewan ko sa inyo, Lo. Basta, wala akong tiwala sa pinsan yung yun. Tungkol po dun sa insektong kumagat sa inyo, may paraan po ba para malaman natin ang totoo? Kung sino yung nag-aalaga sa kanya? Kung nahuli ko sana ang insektong yon, ay malalaman ko kung sino nagmamay-ari sa kanya. Ang kaso, inaunahan ako ng masamang epekto ng kagat niya, kaya't nakatakas. Ibig sabihin lang, may nagtatangka na naman sa buhay ninyo, Lo. Yun din ang iniisip ko. Pati tuloy ako, hindi na rin mapalagay. Sa mga kamag-anak namin, alam kong marami ang naiinggit sa lolo ko. Siya kasi ang may pinakamaraming alam sa larangan ng barang.
at hindi yun ibinabahagi ni Lolo Asyong sa kanila dahil alam niya na sagad sa kaitiman ng budi ang karamihan sa mga kamag-anak namin. Bukod doon, wala na akong alam na ibang dahilan para kainggitan o kamuhian nila si Lolo. Para maging mailap sila sa kanya. Justin, apo, bakit nakapamintana ka pa? Hindi ka pa matutulog ba? Iniisip ko lang po kasi yung nangyari sa inyo sa gubat. Bakit mo naman iniisip yon? Kasi kung may nagtatangka sa buhay ninyo, gaya nung dati, kung hindi pa rin siya nagtagumpay, baka magkaroon pa uli ng susunod na pagtatangka. 80 na ako, Justin. Kung dati nung kabataan ko pa, ay hindi ako takot mamatay. Ngayon pa kayang malapit na talaga ako sa finish line. Pero ayoko mamatay kayo sa paraan ng kaaway, Lo. Gaya ng nangyari kay Lola Agnes. Ay, ayan ka na naman. Binabalikan mo na naman ang pangyayaring yon. Kung talagang ayaw mo akong mapahamak, ay pues, gawin mo na ang dapat mong gawin bilang isang binatang mula sa angkan ng mga mambabarang. Isang malaking hamon para sa akin ang sinabi ni Lolo Asyong. Ang totoo po ay may konti naman akong alam. Naturuan ako ni Lola Agnes dati kahit papano. Isinantabi ko nga lang nang mamatay siya. Pero tama si Lolo. Kung mas malawak ang kaalaman ko, ay magagawa ko siyang protektahan. Nang magsimula na ako sa trabaho sa warehouse, hindi ko akalain na magtatagpo na naman ang landas namin ni Tatang Ador. Tatang Ador? Justin! Mukhang masama na po ang ubo nyo. Malakas kasi ang ulan noong nakaraang gabi. Hindi ka agad ako nakasilong. Kaya pala, nakainom na po ba kayo ng gamot? Hindi na. Kaya ko pa naman. Taka, anong ginagawa mo dyan? Diyan ka ba magtatrabaho sa warehouse? Opo. Hindi ko nga po akalain na makikita ko kayo rito. Talaga po palang malalayo ang nararating nyo, no? Oo naman. Pero malapit lang naman ito sa bayan. Tang, namumutla ka. Mainit ka rin po. Etong 20 pesos. Ibili mo po ng gamot. Hindi na, iyo. Sanay na akong datnan at alisan ng sakit. Itabi mo na lang ang 20 pesos mo. At mag-uumpisa ka pa lang sa trabaho. Kailangan mo yan. Ayos lang po. Sanay naman po ako. Tanggapin niyo na lang po, Tatang. Para gumaling ka kaagad. Huwag na. Sige na po. Sige na nga. Salamat, iho, ha. Wala pong anuman. Sige po. Pasok na po ako. Bandang 3:00 ng hapon, saktong uwian na namin nang may makita akong pinagkakaguluhan sa labas ng warehouse. Nang lapitan ko, ay nabigla ako dahil si Tatang Ador pala yun na nakahandusay sa kalye. Naalala ko nang tulungan niya ako kay Lolo Asyong nung mawala ng malay sa gubat. Kaya hindi ako nagdalawang isip na tulungan din siya sa pagkakataong yun. Dinala ko siya sa pinakamalapit na center. Justin, nandito po tayo sa center lang, Tang. Pinahiga ka muna ng nurse dito sa stretcher nila. Nahilo ka siguro kanina sa daan. Naabutan ko pinagkakagulon ka ng mga tao. Pero wala man lang tumulong sa'yo. Porke tingin nila pulubi kayo. Pero wag niyo pong sabihin na sanay na po kayo, ha. Di po kayo dapat masanay na maliit ang tingin sa inyo ng mga tao. Naiintindihan ko ang punto mo, pero ganun talaga ang buhay. Pag wala kang pera, wala kang bilang sa ibang tao. At teka, pinasan mo rin ba ako gaya ng ginawa ko sa lolo mo? Hindi po. Isinakay po kita sa tricycle patungo rito. Ganun ba? Tayo na. Umalis na tayo. Maayos na ang pakiramdam ko. Nako, Tang, hindi po.
Hindi kayo pwedeng umalis. Ang sabi po ng nurse, tatawagin ko po siya kapag nagising na kayo. Kaya dyan muna kayo ha. Tatawagan ko muna ang nurse. Ay pero okay naman ang pakiramdam ko eh. Kailangan rin po kayo matingnan. Paano ang bayad dito? Center lang po ito, walang bayad. Paano yung... i-reset ang gamot? Alangan namang iasa ko pa sa'yo. Tatang Ador, hindi mo ba napapansin? Lagi tayong pinagtatagpo ng tadhana. Siguro kasi dahil may mission tayo sa isa't isa. Ikaw pala ang makatutulong sa amin ni Lolo. Kami pala ang makakatulong sa'yo. Ganun ba? Di sige. Kung yan ba ang paniniwala mo eh. Sandali lang po. Tatawagin ko lang po ang nurse. Nagkataon na nasa seminar ang doktor sa center. Pero buti na lang nga at may nurse na naka-duty kaya na-check upan pa rin si Lolo Ador. Kung si Lolo Asyong yun, baka tinakasan na ako at umuwi na ng bahay. Yun kasi ang ayaw na ayaw ni Lolo, ang magpadoktor. Paglabas namin ng center, isinama ko si Tatang sa bahay. Nagulat pa nga si Lolo nang makita kami magkasama ulit. Nang ikwento ko sa kanya ang buong pangyayari, ay nagpa siya siyang kupkupin na lamang si Tatang Ador at dahil nga may trabaho ako, kaya si Tatang Ador na lang ang ipapalit niya sa akin sa bukid. Natuwa naman ako sa lolo ko. Napatunayan ko ulit ang kabutihang loob niya kahit isa siyang mambabarang. Naging okay naman ang mga unang araw ni Tatang Ador sa puder namin. Tatang, ano pong ginagawa nyo? Kagagaling nyo lang po sa trabaho sa bukid ah. Ba't di kayo nagpapahinga? Sandali lang ito. Kunti lang naman itong sisibaking kahoy eh. Pwede naman pong bukas na yan. Si Lolo Asyong po nakita ko nagpapahinga na rin sa silid niya. Iho, ang totoo. Hindi ako sanay na may bahay akong inuuwian. Kaya panay ang hanap ko ng gagawin. Nahiya nga ako sa inyong maglolo eh. Naku Tang, masanay ka na po. Dahil nakatagpo ka ng pamilya sa amin ni Lolo Asyong. Salamat. Masasanay din siguro ako ano. Siya nga pala. Nung wala ka pa, may taong dumating. Hinahanap si Lolo Asyong mo. Kaso ang sabi ko tulog. Kaya sabi niya, babalik lang daw siya. Sino raw po? Teka, anong ang pangalan lang sinabi nun? Ayun, naalala ko na. Sebio. Sebio raw ang pangalan niya. Si Lolo Sebio. Pinsan po siya ni Lolo Asyong. Sige po. Ako na lang po magsasabi sa kanya. Tatang Ador, huwag ka nang masyadong magpagod ha. Huwag mo nang pagurin ang sarili mo. Maaga pa kayo bukas sa bukid. Huwag ka mag-alala. Nagkaroon ako ng bagong lakas mula nang patirahin niyo ko rito sa inyo. Kaya hindi ako basta-basta mapapagod. Talaga po ba? Sige po. Pero mamaya na rin po kayo magugas ng pinggan ha. Walang problema. Biro lang po. Toka ko po yun eh. Malalim na ang gabi nang maalimpungatan ako. Narinig ko kasi na parang may kinakausap si Lolo Asyong sa labas. At nang bumangon ako para alamin, ay hindi nga ako nagkamali. May kausap talaga siya sa harap ng bahay namin. Si Lolo Sebio. Hindi ako lumabas. Palihim kong pinakinggan ang pag-uusap nila. Makinig kang mabuti, Sebio. Tutulungan kita. Pero hindi na ako makakapangako ng panalo. Sa edad kong ito, hindi ko na prioridad ang pambabarang. Marami na akong tinanggihan. Kung ganon, para saan pa ang tulong na binibigay mo sa akin? Kung mabibigurin lang naman tayo, ikaw ang makinig sa akin, Kuya Asyong. Ang kalabanin natin ang mortal kong kaaway noon pa man. Kaaway nating lahat. Ng buong angka natin. Hanggang ngayon, ayaw niya akong tigilan. Kaya gusto kong patikimin ang albularyo na yon. Ikaw lang ang natatanging
may kaalaman sa barang ang inaasahan kong makatutulong sa akin. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Tutulungan kita. Pero sa abot lang ng makakaya ko. Hindi na para turuan ka pa ng mga nalalaman ko. Matanda na tayo para dyan. Sa tingin ko, sapat na akong pagsasamahin nating dalawa ang lakas natin bilang mambabarang para talunin ang albularyo. Huling tanong ko na ito, Kuya Asyong. Ituturo mo ba sa akin ang mga lihim mong karunungan o hindi? Ganun pa rin ang sagot ko, Sebio. Tutulungan kita at hanggang doon na lang. Nasaksihan ko kung paano tiningnan ni Lolo Sebio nang makahulugan si Lolo Asyong. Bago siya walang imik na tumalikod at walang lingon sa likod na naglakad palayo, saka ko nilapitan si Lolo. Lo, tama po yung naging desisyon nyo. Bakit pa ang init-init ni Lolo Sebio na makuha yung lihim yung karunungan sa parang? May kanya-kanya naman kayong kaalaman. Ikaw, bakit gising ka pa? Naalimpungatan po ako eh. Narinig ko po kayo nag-uusap, kaya napabangon ako. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo at matulog ka na. Nawala na po yung antok ko kay Lolo Sebio eh. Kahit anong mangyari, hindi ko ipapasa sa kanya kung anumang kapangyarihan sa barang ang meron ako. Alam kong hindi siya karapat-dapat. Mas nanaisin ko pang isama sa hukay ang mga lihim kong karunungan kesa ipagkatiwala sa kanya na kabisado ko ang likaw ng bituka. May hangganan ang pagiging malapit naming magpinsan at alam niya yon. Hindi ako kampante sa binitawang salita ni Lolo Asyong. May duda kasi ako na baka sa huli ay hindi rin niya matiis ang pinsan niyang yun. Siya lang naman ang nagtitiwala kay Lolo Sebio dati pa. Ako dati pa akong walang tiwala ron. Lalo na nang iwan niya sa ere ang lolo ko sa isang laban. Kaya nanalangin ako nun na sana ay mapanindigan ni Lolo Asyong ang desisyon niya. Isang araw, inaya ako ni Lolo na magpunta sa gubat para mangahoy at hanapin sa ikalawang pagkakataon ang mabagsik na insekto. Lo, di ba nung huling usap ninyo ni Lolo Sebio, di naman kayo nagkaintindihan? Tinalikuran ka pa nga niya eh. Nakita ko yung sama ng tingin niya sa inyo. Ganun naman talaga si Sebio. Kapag hindi na pagbibigyan ang gusto niya, ay para siyang batang nagmamaktol. Ibig sabihin po ba, tutulungan niyo pa rin siya? Oo, Apo. Kapag nahuli ko ang mabagsik na salagupan, ay gagamitin ko yon para sa lihim kong karunungan. Pero hindi ito para ituro sa kanya kung paano. Ako mismo ang yayari sa albularyo. Lo, wag na lang po kaya. Kinakabahan ako dyan sa gagawin niyo eh. Bakit ka naman kakabahan? Mas nag-aalala ako kung anong katraidoran ang pwedeng gawin ni Lolo Sebio kesa sa pakikipaglaban sa albularyong kaaway niya. Mas nakatatakot kasi ang lihim na kaaway. Hindi naman kami magkaaway ni Sebio. May hinihingi lang siya sa akin na hindi ko maaaring ibigay sa kanya. Pero alam kong hanggang pagmamaktol lang ang kaya niyang gawin. Paano kayo nakasisiguro? Basta. Kilalang kilala ko yan si Sebio. Alam ko ang kakayahan niya. Okay po, sinabi niyo eh. Lo, sandali. Naririnig mo ba yan? Oo, naririnig ko. Mukhang may parating na panganib. Para pong huli ng mga kuliglig. Pero kakaiba. Oo nga. At mukhang papalapit ng papalapit sa atin. Tama kayo, Lo. Hayun sila. Sino kaya ang nagpapakilo sa kanila? Hindi ko po alam. Lo, tayo na. Umalis na tayo rito. Sige, mauna ka na. Kailangan kong makahuli ng isa.
Luwag na po. Mukhang delikado ang mga yan. Kailangan kong malaman. Sige na, umalis ka na. Takbo na. Pero Lo, Sumunod ka, Justin. Huwag matigas ang ulo. Lumayo ka na rito. Wala akong magawa noon kundi umatras dahil nga kung makikita nyo lang talaga ang kumpulan ng mga kuliglig na yon ay hindi kayo magdadalawang isip na tumakbo. Ako, nagdadalawang isip lang talaga ako dahil nga ayokong iwan si Lolo Asyong sa panganib na yon. Hindi pa ako lumayo. Umatras lang kaya nakita ko pa kung paano pinutakti ng isang hukbo ng kuliglig ang lolo ko habang sinusubukan niyang humuli ng isa. Lolo Asyong, tara na po! Tumakbo ka na. Hindi ako nakatiis nang makita kong kinakagat ng mga kuliglig na yon ang lolo ko na natumba na. Kaya naghagilap ako ng pambugaw. Nakakita ako ng malaking dahon. Yun ang ginamit ko. Ipinaspas ko ng ipinaspas para mabugaw sila. Ang kaso, para silang may mga utak na ako naman ang inaatake. Kaya napaatras na naman ako. Sabay takbo ulit palayo. Pero napahinto ako nang makarinig ako ng nag-oorasyon. At nagulat ako sa nalingunan ko. Tatang Adora! Insectos! Orenhe oblemum! Napatulala na lang ako nang matigilan din ang mga kuliglig na parang nabahala sa naririnig nilang orasyon. Maging si Lolo Asyong ay nabigla. Habang si Tatang Ador naman ay sige lang sa paglapit. Akala ko nga ay aatras na ang mga kuliglig na yon. Pero bigla silang bumuelo nang atakihin nila si Tatang Ador. Napatayo si Lolo Asyong at ako man ay tutulong din sana. Pero sumenya si Tatang na huwag kaming lalapit. Nagpatuloy siya sa pag-oorasyon. Hindi nagawang makalapit ng husto sa kanya ang mga kuliglig. Naglipara na isa-isa palayo. Nagkatinginan kami ni Lolo sa pangyayaring yon. Nang wala na ang mga kuliglig at huminto na sa pag-oorasyon si Tatang Ador, ay saka lamang kami nakalapit sa kanya. Pareho kami ni Lolo Asyong na hindi makapaniwala sa kakayahang ipinakita niya. Isa kang albularyo. At kayo naman ay mambabarang. Sinadya mo bang makapasok sa mundo namin? Anong plano mo? Paumanin ka, Asyong. Hindi ko plinano ang mga nangyari. Albularyo ako sa lugar namin. Pero matagal ko na yung kinalimutan. Marami nang nawalang buhay. Dahil doon, kaya ayoko na sanang kabitin pa ang nalalaman ko. Kundi ko lang kayo nakitang nasa panganib kanina. Narinig ko yung usapan ninyo ng pinsan mong si Sebio nung isang gabi. Ang totoo, nangangamba ako kapag nalaban yung albularyo ako. Tsak paalisin niyo ko sa bahay, kaya nanahimik na lamang ako. Bakit hindi man lang kita naamoy na kalaban? Dahil dito sa kwintas ko, isang anting-anting na nagbibigay ng proteksyon sa akin laban sa mga kaaway. Pero wag niyo sana akong ituring na kaaway dahil wala akong gagawing ikasasama ninyo. Mula nang kupkupin niyo ko, itinuring ko na kayong katugo bago kong pamilya. Salamat, Ador. Marami pa tayong dapat pag-usapan. Pero sa ngayon, ay umuwi na muna tayo. Hindi ako makasabat noon kasi hindi ko naman alam ang sasabihin ko. Alam kong sa kabila ng pag-amin ni Tatang Ador ay bakas pa rin sa mukha ni Lolo Asyong ang pagdududa. Kinabukasan, habang nag-iigib ng tubig si Tatang, ay nilapitan ko si Lolo Asyong na naghihiwa ng mga gulay na uulamin namin. Lo, ano pong iniisip niyo tungkol kay Tatang? Wala. Lolo naman, ako pa ba'y paglilihiman niyo? Ramdam na ramdam ko po. Kitang-kita ko po sa mga mata ninyo. Nag-iisip po kayo ng malalim. Ikaw,
Ano bang iniisip mo tungkol sa kanya? Sa totoo lang po, nabigla naman talaga ako sa mga nangyari. Sa mga sinabi ni Tatang. Pero mukha namang nagsasabi siya ng totoo. Kung meron siyang masamang intensyon sa atin, di sana ginawa niya na noong una pa lang. Nung pa mga nakarang araw. Nung mga nakaraang araw, hindi niya pa alam na mambabarang ang lahi natin. Pero ngayong alam na niya, paano tayo makasisiguro na hindi niya tayo pagbabalakan ng masama? Hindi naman po siguro. Puro mabuti naman po yung pinapakita natin sa kanya. Basta't hindi ako mapalagay na may kasama tayong albularyo dito sa bahay. Nakalimutan mo na ba na albularyo ang nagpahirap at pumatay sa Lola Agnes mo? Di bang sabi niyo sa akin kalimutin ko na, kaya pilit ko na nga pong kinalilimutan. Sinasabi mo ba yan dahil gusto mong ipagtanggol si Ador? Hindi po, Lo. Nakita ko lang po kasi yung mga tulong niya sa atin, yung mga nagawa niya, kaya... Napatigil ako sa pagsasalita nang bumungad sa pintuan si Tatang Ador. Narinig niya pala ang pag-uusap namin ni Lolo kasi bigla siyang nagpaalam. Naiintindihan ko kayo, Kaasyong. Ako naman ay sanay tumira sa kalsada, kaya walang problema kung hindi kayo komportable at ako'y paalisin niyo na. Tatang Ador, hindi naman po sa ganun. Hindi lang po namin, hindi po namin kayo pinaalis. Justin, hayaan mo siya kung gusto niyang umalis. Lo, at Justin Iho, ayos lang. Salamat sa mga naitulong mo sa akin. Pero po, Kaasyong, isasaling ko lang ko sa tapayan ang mga inigib kong tubig. Tutuloy na po ako. Hindi umimik si Lolo Asyong. Ni hindi na tiningnan si Tatang Ador. Sobrang bigat ng kalooban ko nun kasi napamahal na sa akin si Tatang. Itinuring ko na rin siyang parang tunay kong lolo. Oo, galit talaga ako sa mga albularyo dahil nga bukod sa kalaban sila ng angka namin ay yung nangyari pa kay Lola Agnes. Pero kasi ang tadhana na ang naglapit kay Tatang sa amin at 2 beses niyang tinulungan sa kapahamakan ng lolo ko. Natulungan ko rin naman siya noong nahilo at nawalan siya ng malay sa daan at nabigyan namin siya ng tahanan. Pero sinuklian din naman niya yon ng kabutihan sa aming maglolo. Kaya paanong hindi gagaan ang loob ko sa kanya? Nang bumaba na sa bahay namin si Tatang Ador, ay hindi ako nakatiis. Sinundan ko siya. Tatang? Iho, bakit? Saan po kayo pupunta niyan? Kung saan ako dalhin ng mga paa ko. Sandali lang, huwag kang malungkot. Kayang-kaya kong tumira sa kalsada gaya ng dati. Tatang, pwede po ba? Huwag na kayong lalayo. Kakausapin ko si Lolo. Hindi mo na kailangan gawin. Wala na akong isa mang hinanakit sa lolo mo. Naiintindihan ko siya. Bilang isang mambabarang, kung ako man ang nasa katayuan niya hindi ko rin gugustuhin may kasamang albularyo sa loob ng pababahay ko. Dahil hindi ko alam kung hanggang kailan kami magiging mabuti sa isa't isa. Salamat po. Naiintindihan niyo ang lolo ko. Pero bukod sa pamilya ko, kayo rin po. Pamilya ko na rin kayo. May isa pa po akong pinoproblema sa pag-alis niyo. Ano yun, Iho? Nakita niyo naman po ang nangyari sa gubat, diba? 2 beses na po yun. Sa tingin ko, may nagtatangkang masama sa lolo ko. Sa tingin ko nga rin Kung ganun, hindi kayo dapat umalis, Tatang. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Matanong nga kita. Ikaw ba may kaalaman din sa pambabarang? Meron naman po. Kahit papano. Tinuruan ako dati ng lola ko.
Pero sabi ni Lolo, kailangan ko pang pag-aralan. Ang totoo, hindi ko pa po nasusubukan magsagawa ng pambabarang. Huwag mo nang subukan. Mapapahamak ka lang. Pero kailangan mo pag-aralan kung paano mo mapoprotekta ng sarili mo at ang lolo mo gamit ang kapangyarihan ng barang. Sandali po. Nambabarang din po ba kayo? Hindi. Pero matagal na ako naging albularyo sa baryo namin. Kaya kabisado ko na ang galaw at ang paraan ng mga nambabarang, pati na ang mga mangkukulam. Ganun po ba? Sabihin mo sa akin, sino sa tingin mo ang nagtatangka sa buhay ng lolo mo? Marami na po siyang nakalaban eh. Mga albularyo dati. Kahit mga mangkukulam, antingero. Pero yung insektong kumagat sa kanya nung una, yung tinulungan niyo kami. Itong huli na inatake kami ng mga kuliglig. Sa tingin ko, wala sa mga nabanggit ko ang may pakana noon, kundi isang kapwa niya mambabarang. Maaaring isang kamag-anak. Siguro, pareho tayo ng iniisip. Siya ba yung pinsan mo na nagangalang Sebio? Tama po kayo. Siya nga po ang nasa isip ko. Narinig ko pa lang ang boses niya noong gabing naramdaman ko ang bigat. Pero, ipinagtanggol siya ng lolo mo sa'yo. Kaya nanahimik ako. Nakiramdam lang. Tatang, kahit ganun na ugali ng pinsan niya, gusto pa rin tulungan ni Lolo. Pero malakas ang kutob ko. Tatraydo rin siya ni Lolo Sebio. Tulad ng ginawa sa kanya dati. Iniwanan siya sa gitna ng panganib. Kaya nga, kung gusto mong matulungan ang lolo mo, sundin mo ang sasabihin ko. Magkita tayo sa gubat. 9:00 ng gabi. May ituturo ako sa'yo. Sige po. Pero, hindi na po ba talaga kayo babalik sa bahay? Alam ko pinoproblema ng lolo mo ang tungkol sa kahilingan ni Lolo Sebio mo. Ayaw kong dumagdag sa alalahanin niya. Meron siyang kasamang albularyo sa bahay. Hindi niya ako pinigilan sa pag-alis. Kaya hayaan na muna natin siya. Makabawas man lang sa mga isipin at pangamba niya. Nasa paligid lamang ako. Hindi ako lalayo sa inyo para protektahan ko pa rin kayo. Maraming salamat po, Tata Ador. Sige po, darating ako mamayang gabi. Sige, bumalik ka na sa inyo. Baka hinanap ka na ng lolo mo. Dahil sa pag-uusap namin yun ni Tatang Ador, kahit papano ay nabawasan ang pag-aalala ko kay Lolo Asyong. Nakahanap kasi ako ng kakampi na mayroong kakayahan na sa tingin ko ay kayang tapatan ang kung anumang nagtatangka sa buhay ng lolo ko. Sino nga ba ang mag-aakala na ang isang albularyo ay magiging kakampi ng mambabarang laban sa gaya naming mambabarang? Ang weird, di ba? Pero ayun na nga, hindi pa rin nagbabago ang desisyon ni Lolo na tulungan ang pinsan niya sa nalalapit na pakikipagduelo sa kaaway nitong albularyo. Pag-uwi ko ng bahay, nakita kong maraming tao sa harap. Ang mga kamag-anak naming puro mambabarang din. Kausap nila si Lolo na parang nakikipagtalo. Nagmadali akong lumapit para malaman ko kung ano ang problema. Lo, ano po nangyayari dito? Ito kasing mga ito. Pinagpipilitan na meron daw tayo kinukup-kup na isang albularyo. Sinabi ko na nga na wala. Narinig niyo naman po sinabi ng lolo ko, di ba? Wala pong mangyayari kung ipipilit niyo po. Magkakagulo lang po tayo rito. Mas mabuti pa po, magsipag-uwi na kayo. Purong mga lukot ang mukha nang magsialisan sila. Sila yung mga kamag-anak naming matataas ang tingin sa sarili. Sa totoo lang,
hindi kami halos nakikisalamuha sa kanila kasi alam nga namin ang mga ugali nila. Pero alam din nila na sa angkan namin ay si Lolo Asyong ang pinakamahusay. Kaya nga namatay si Lola Agnes sa kamay ng albularyo. Sa halip na makisimpatya, ay kinutya pa ang lolo ko at pinagtawanan dahil naturingang mahusay na mambabarang ay hindi naman naipagtanggol si Lola sa tawag ng kamatayan. Pero napatay din naman ni Lolo ang albularyong yun. Hindi lang talaga niya naprotektahan ang lola ko. Lo, pumasok na po tayo sa loob. Hindi na po babalik mo ngayon. Iniisip ko kung papaano nila nalaman. Simple lang ho. Yung mga kuliglig, isa sa kanila ang nagmamay-ari. Kaya't nakarating sa kanila na may albularyong tumulong sa atin. Di po ba? Kung sa bagay, tama ka. Posibleng ganon nga. At malamang, si Lolo Sebio yun. Siya lang naman ang may mainit na isyo sa inyo ngayon. Ikaw talaga. Bakit ba pinag-iinitan mo ang Lolo Sebio mo? Wala siyang ganoong kakayahan. Bahala po kayo. Kung yan ang gusto niyong paniwalaan, basta ko. Masama talaga ang kutob ko sa kanya. Hindi lang naman siya. Alam kong marami sa kamag-anak natin ang may lihim na inggit sa akin noon pa man. Ang pinagtataka ko lang ay bakit hanggang ngayon na matanda na ako ay bit-bit pa rin nila yon. Siguro po kasi, inaabangan nila kung kanino mo isasalin ng kapangyarihan. Kahit alam naman nila, ako ang nag-iisang apo na kasama mo. Mula nung maliit pa lamang ako. Kaya malamang, bukas makalawa, tatargetin nila ako. Dadaan muna sila sa bangkay ko bago kanila magawang saktan. Salamat po, Lolo. Mahal na mahal mo po talaga ako. Sayang at nakawala pa sa kamay ko yung isang kuliglig na nahuli ko. Malalaman ko na sana kung sino ang nag-aalaga sa kanila. Lo, wag na po kayong uulit pupunta sa gubat mag-isa. 2 beses na po kayong nalagay sa alanganin. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ako natatakot mamatay? Ano bang gusto mo? Magtago ako sa kalaban? Dito sa loob ng bahay? Hindi naman po sa ganun, Lo. Kung pababalikin natin si Tatang Ador dito para may kakampi tayo, sigurado makatutulong siya sa atin. Mas malaki ba ang tiwala mo sa kanya kesa sa akin? Naku, hindi naman po, Lo. Wag po kayo mag-isip ng ganyan. Justin, hindi pa rin nagbabago ang desisyon ko. At ikaw, kung ayaw mong i-practice ang pagiging mambabarang mo, ay mag-focus ka na lang sa trabaho mo. Mas mainam pa yun sa'yo. Huwag mo kong intindihin. Gusto ko na po, Lo. Anong sabi mo? Gusto ko na po. Gusto ko na po matutunan ang nalalaman ninyo. Bakit nagbago ang isip mo? Wala lang po. Gusto ko lang para maprotektahan ko ang sarili ko. Ganun din kayo. Hindi mo ko kailangang protektahan. Paulit-ulit na lang tayo. Pero gusto ko yung naging desisyon mo. Kung hindi ko sa iyo maipamamana ang kaalaman ko, ay mas mabuti pang baunin ko na lang sa hukay. Medyo matigas si Lolo Asyong sa part na kayang-kaya pa rin niyang makipaglaban maski walang tulong ng iba. O baka nagsiselos lang siya sa ibinibigay kong atensyon at pagtitiwala kay Tatang Ador. O pwede rin naman na hindi talaga siya komportable sa presensya ng isang albularyo. Pakiramdam siguro niya ay tatraido rin siya habang natutulog siya. Hindi ko naman siya masisisi. Kinagabihan, bandang 9:00. Hindi pa agad ako makapunta sa gubat. Tulad ng napag-usapan namin ni Tatang Ador. Gising pa kasi si Lolo Asyong. Nang makita kong pumasok na siya sa silid niya,
ay nagpalipas muna ako ng konti at saka ko sinilip. Nakanganga na sa pagtulog. Pag ganon, nahihimbing na yun. Dali-dali na akong lumabas ng bahay. Naabutan ko si Tatang Ador sa gubat na nagsisiga. Tata Ador! Oh, akala ko na wala na sa isip mo. Mabutit nakapunta ka. Opo, hinintay ko lang po makatulog si Lolo Asyong. Sigurado po kasi hindi niya ako papayagan na magpaalam. Halika, lumapit ka. Ano po yung ginagawa niyo? Kaninang alas 9, nagritual na ako para hingin ang permiso ng mga tagabantay sa paligid. Ngayon naman, sinasamo ko sa mga anito para gwardiyan tayo mula sa mga kalaban. Ano po bang gagawin natin? Hindi ba't insekto ang gamit ng nagtangka sa lolo mo? Kaya ngayon tutulungan kita kung paanong labanan ang mga insekto na alaga ng kapwa niyo mambabarang. Talaga po? Sige po. Gusto kong matuto yan. Kailangan mo lang talagang matutunan para sa inyo na rin ang lolo mo. Alam ko naman na hindi mo ito gagamitin sa masama. Opo, Tatang. Akin na ang mga palad mo. Hindi ko na maididetali sa inyo kung paano ang ginawang pagtuturo sa akin ni Tatang Ador. Basta't itinuro niya sa akin ay ang pagkontra sa pinakamabagsikmang mang insekto na pwedeng gamitin ng kalaban sa amin. Medyo nag-alala pa ako ng konti noon kasi matagal. Inabot pa kami ng madaling araw bago natapos. Parang nai-imagine ko na nga si Lolo na daratnan akong nakatayo sa pintuan namin at nakasimangot ang muka na tatanungin ako kung saan ako galing. Pero nang makauwi naman ako, ay kabaliktaran ang nasa isip ko ang nangyari. Nasa kahimbingan pa rin si Lolo. Kinabukasan, tanghali na ako nagising. Tanghali ka na. Wala ka bang pasok? Wala po, Lo. Napasarap ang tulog ko eh. Hey, sobrang napasarap. Ginigising kita kanina. Puro ka lang ungol, kaya hinayaan na kita. Ganun po ba? Maganda po kasi yung napanaginipan ko eh. Ano naman yon? Ano raw po? Ang hari ng mga insekto, kahit ano raw po ang iutos ko, sumusunod sila. Ay talaga? Opo. Hey, sige na. Mag-almusal ka na. At tapos na ang panaginip na yon. Ano po bang almusal? Ano pa? Di ginisang insekto. Ipalaman mo sa pandesal. Si Lolo talaga. Kumain ka na lang dyan. At sasadyain ko muna si Sebio. Po, sasamahan ko po kayo. Bakit kailangan mo pa akong samahan? Wala lang po, gusto ko lang. Huwag na. May itatanong lang naman ako tungkol sa gagawin naming paglaban doon sa albularyo. Tuloy po ba yun? Oo, tuloy yun. Di ba hindi niya na kayo pinuntahan? Mula nung gabing nanggaling siya sa iyo rito? Kaya nga pupuntahan ko siya ngayon. Hintayin mo na lang ako rito sa bahay. Sigurado ka ba, Lo? Ayaw mo ko isama? Igiban mo na lang ang tapayan at sibakin mo yung mga natitirang mga kahoy doon sa ilalim. Hindi ko talaga napilit si Lolo na isama ako. Kaya sinunod ko na lang ang mga utos niya. Maya-maya, nang makauwi siya, ay iba na ang aura niya. Para bang magkahalo ang lungkot at galit. Lo, ano po nangyari? Kumusta po ang pakikipag-usap niyo kay Lolo Sebio? Lo! Lo! Hindi siya sumagot sa tanong ko. Ni hindi ako tiningnan. Diretso siyang pumasok ng silid. Naisip ko na, hindi siguro maganda ang naging pag-uusap nila. Baka pinipilit na naman siyang ibigay ang lihim niyang karunungan sa larangan ng barang. Hindi ko tuloy maiwasan na mag-alala. Mula nang manggaling si Lolo Asyong kina Lolo Sebio, ay hindi halos nag-iimik si Lolo. Kapag tinatanong ko naman siya, ay hindi rin niya ako sinasagot.
Kaya nagpursige ako na mag-practice nang itinuro sa akin ni Tatang Ador dahil nararamdaman ko nga may hindi magandang nangyayari. Tuwing uwian, bago ako umuwi sa bahay, ay dumaraan muna ako sa gubat kung saan ako patuloy na pinapractice ni Tatang Ador sa pagpapasunod ng mga insekto. Mahusay ka na, Justin. Mukhang mas magiging mahusay ka pa kaysa sa akin. Nako, hindi naman po, Tatang. Siyempre, kayo pa rin po yung master at magaling pa rin kayo sa akin. Binola mo pa ako. Kumusta nga pala ang lolo Asyong mo? Ayun po, pagkagaling sa bukid, magkukulong siya sa kwarto niya. Magsasagawa ng orasyon. Orasyon? Para saan? Tinanong ko nga po siya tungkol doon pero hindi niya po ako sinagot. Sa tingin ko po may pinaghahandaan siyang laban. Pero hindi naman po ako sigurado. Kung yun pa rin yung laban ni Lolo Sebio kontra sa kaaway nitong albularyo. Kung ganon, kailangan mo palang bantayan ang lolo mo, lalo na sa gabi. Sa gabi ko lang naman po talaga siya nababantayan kasi pumapasok ako sa trabaho ng umaga. Maliban na lang po kung wala akong pasok. Kailangan mong babawan ng tulog mo dahil lagi mang kadalasang nangyayari sa kalaliman ng gabi. Opo, Tata Ador. Sige, ituloy na natin ang pagpapractice. Isa na lang, tapos uuwi ka na. Baka naghihintay na ang lolo mo. Sige po. Pag-uwi ko sa bahay, ay naabutan ko si Lolo Asyong na nakaupo sa tumba-tumba niya. Hinihintay na pala ako. Nakalimutan ko kasi na araw na naman pala yon ng pagtuturo niya sa akin ng lihim niyang karunungan. Araw ng Martes at Biyernes niya ako tinuturuan. Mas malakas kasi ang kapangyarihan naming mga mambabarang sa 2 araw na yon. San ka ba galing? Bakit ngayon ka lang? Nag-overtime po kasi ako, Lo. Wala po kasing kapalitan ko sa warehouse kaya, ayun, hindi kasi pumasok. Ay ganun pa. Sige, magpahinga ka muna. At maya-maya, sisimulan na natin. Magpapalit lang po ako ng damit. Nanlalagkit na po kasi ako sa pawis eh. O sige, at mas mabuti siguro kung kumain na muna tayo ng hapunan bago kita turuan. Bilisan mo lang ang kilos. Opo, sige po. Ayoko namang magsinungaling kay Lolo. Pero hindi ko naman kasi pwedeng sabihin sa kanya na sinasanay din ako ni Tatang Ador. Tiyak na magagalit siya sa akin. Sa muling pagkikita namin ni Tatang, sinabi ko sa kanya ang mga napapansin ko kay Lolo Asyong. Tang, may napapansin po ba kayo kay Lolo? Ano yun? Sa tuwing matatapos niya po yung pagtuturo niya sa akin, para bang humihina siya. Hinahawakan niyang dibdib niya na para bang naninikip. Pag tinatanong ko naman po siya kung anong nangyayari, kung okay lang ba siya, ang lagi niyang sagot sa akin ay okay lang siya. Huwag ko raw siyang iintindihin. Natural na gano'n ang sasabihin niya dahil ayaw niyang mag-alala ka. Siguro, natural din lang yon na mararamdaman niya ang panghihina dahil patuloy na ang pagtanda niya. At gano'n din naman ako. Marami rin akong iniinda sa katawan. Kaya sana lahat ang ituturo namin sa iyo, magamit mo ng tama dahil hindi kami laging nandito. Opo, Tatang, sisikapin ko po. Yang Lolo Sebio mo, nagpakita na ba uli sa bahay niyo? Hindi pa po. Ewan ko ba ko, kapag wala ako, hindi naman kasi sinasabi sa akin ni Lolo ang lahat, mga nangyayari sa bahay. Basta, higpitan mo lang ang pagbabantay sa lolo mo sa mga oras na nasa tabi ka niya. Ginagawa ko naman ang sinabi ni Tatang Ador. Kaya nga kapag nasa trabaho ako, ay hindi ako makapag-focus dahil lagi kong naiisip si Lolo Asyong. May pakiramdam akong may problema siyang sinasarili. Hindi ko lang talaga matukoy. Magaling kasing magtago si Lolo. Pero alam ko na malalaman at malalaman ko rin yun.
Isang hapon, nasa kalagitnaan kami ng pagpapractice ni Tatang Ador sa gubat nang biglang dumating si Lolo Asyong. Nabigla talaga ako kasi nahuli niya kami sa akto ni Tatang. Hindi ko alam kung paano magpapaliwanag sa kanya. Justin! Lo, Sinasabi ko na nga ba? At meron kang pinagkakaabalahan bukod sa trabaho. Lo, sorry po. Hindi naman po masamang ginagawa namin ni Tata Ador. Huwag po sana kayo magalit. Kaasyong, pasensya na po. Ang mga naituro ko naman ay para rin sa inyong dalawa. Wala akong masamang intensyon. Bakit? Hindi pa ba sapat ang mga kaalamang itinuturo ko sa'yo, Justin? Hindi naman po sa ganun, Lo. Iba naman po ang itinuro sa akin ni Tatang. Ayaw niyo po ba nun? Meron akong kaalaman mula sa mahusay na mambabarang, gaya niyo. At sa magaling ding albularyo, gaya ni Tatang. Hindi kumibo si Lolo Asyong. Naglipat ang tingin niya sa amin ni Tatang Ador. Lo, Tayo na, Justin! pero Lo. Sige na, Justin. Sumunod ka na sa lolo mo. Sumunod na nga ako kay Lolo palabas ng gubat. Wala kaming imikan. Hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko na magtanong nung malapit na kami sa bahay. Lo, bakit naman po ganun? Anong ba't ganon? Hindi naman po tama yung trato nyo kay Tatang. Wala naman po siyang ipinakitang masama sa atin. Kahit dati pa siyang albularyo. Marami ka pang hindi alam tungkol sa albularyong yon. Anong kailangan ko malaman? Hindi pa nasasagot ni Lolo ang tanong ko nang pareho kaming matigilan. Natanaw kasi namin ang bahay namin na pinalilibutan ng napakaraming insekto. Lo, anong nangyayari? Sinusubukan talaga ni Sebio ang haba ng pasensya ko. Siya po may gawa nito? Hinamon niya ako ng tahimik na laban. Gabi-gabi kaming naglalaban ng lihim sa pamamagitan ng orasyon. Naglalaban ng palihim? Kaya po pala naririnig ko gabi-gabi. Bakit niya po kayo hinamon ng ganun? Dahil ayaw niyong ibigay sa kanya ang hinihingi niyang kapangyarihan sa barang? Hindi lang yon. Dahil tumanggi rin akong kalabanin ang albularyong kaaway niya. Pero bakit kayo tumanggi? Mamaya ako na ipaliliwanag sa'yo. Palalayasin ko muna ang mga insekto to. Lo, tutulungan ko na kayo. Ako na! Kaya ko na ito! Lo, mag-iingat kayo. Masyado pong marami ang mga insekto. Gumamit ng orasyon si Lolo Asyong. Pero halos hindi naman niya mapatinag ang mga insekto noong una. Naisip ko na iba ang kakayahan niya sa kakayahan ni Tatang na makapagpasunod ng kahit mababagsik na insekto. Tutulungan ko na nga sana siya. Kaso, bigla siyang nakalikha ng makapal at itim na usok na bumalot sa mga insekto at sa isang iglap ay naglaglaga ng mga iyon sa lupa na puro wala ng buhay. Lo, astig ka. Paano niyo nagawa yun? Ginamit ko ang isa sa mga lihim kong karunungan. Talaga, Lo? Ituro niyo rin po sa akin. Ang bangis. Isang iglap lang patay silang lahat. Teka, bakit hindi niyo nga po pala ginamit na nung inatake tayo ng mga kuliglig sa gubat? Dahil nga gusto kong mahuli ng buhay ang isa sa kanila para malaman ko kung sino ang nag-aalaga. Kaya't naunahan nila ako. Pero ngayong alam ko na kung sino ang amo nila, kayang-kaya ko na silang patayin. Si Lolo Sebio po ba ang amo nila? Tama po ba ang kutob ko? Justin, ikuha mo ako ng tubig. Dalian mo! Sige po, kukuha po ako. Nanikip na naman ang dibdib ni Lolo sa mga sandaling yon. Kaya pagkatapos ko siyang mabigyan ng tubig, ay inalalayan ko siya papasok ng kwarto niya. Nang maihiga ko na siya, ay gusto ko pa sana siyang kausapin tungkol sa lihim nilang paglalaban ni Lolo Sebio.
at yung tungkol kay Tatang. Pero ang sabi niya, gusto na muna niyang magpahinga. Kaya kinumutan ko na lang siya. Tapos ay lumabas na ako ng silid. Hindi ako mapalagay sa mga sinasabi ni Lolo. Hanggat hindi ako nalilinawan, gusto ko sanang puntahan si Tatang Ador, pero hindi ko naman maiwan si Lolo. Kinakabahan ako na hindi ko maintindihan. Gising pa ako nang magising si Lolo Asyong bandang hating gabi. Justin, anong oras na ba? Bakit gising ka pa? 11:30 na po. Di po ako makatulog eh. Gusto niyo po bang kumain? Nagugutom po ba kayo? Nagpaksiw po ako ng galunggong. Hindi ko na lang po inistorbo yung tulog ninyo. Ipaghahain ko na po kayo ngayon. Sige, kakain ako kahit konti. Gusto niyo po ba na ipagtimpla ko kayo ng kape? Oo, salamat apo. Kalahating baso lang. Lo, baka kailangan niyo po magpa-check up. Kasi po, napapadalas ang paghina ng katawan ninyo at paninikip ng dibdib niyo. Wala akong sakit, apo. Ang nangyayari sa akin ay unti-unti nang nauubos ang lakas ko. Dala ng katandaan. Dala lang po ba ng katandaan? O nang lihim niyong pakikipaglaban kay Lolo Sebio? Lo, pwede po bang malaman kung ano talagang nangyayari sa inyo? Saglit na natahimik si Lolo Asyong. Siguro, pinag-iisipan pa kung sasabihin na ba niya sa akin kung ano man yung nililihim niya. Maya-maya naman ay nagsalita na rin siya. Nung araw na natuklas sa dating isa palang albularyo si Ador, kinutuban ako na hindi lang siya basta dating albularyo, na may pakay siya sa lugar natin, kaya siya nandito. Gayunpaman, mas pinili ko na lang na mawala siya sa puder natin. At nung araw naman na pinuntahan ko si Sebio, nalaman ko na siya nga ang nag-aalaga sa mga insektong umatake sa atin. Paano niyo po nalaman? Naabutan ko mismo na pinaglalaruan niya sa mga kamay niya ang ilang mga kuliglig, kaya't pilit ko siyang pinaamin. Umamin po siya. Umamin siya at sa kanya ako sinumbatan na kaya raw pala ayaw ko siyang turuan ng lihim na karunungan ko. At malamang daw ay pagbabalat kayo lang ang tulong na ibibigay ko sa kanya. Dahil nasa puder mismo natin ang albularyong mortal niyang kaaway. Mortal niyang kaaway? Si Tatang Ador mismo? Nagkabanggaan daw sila sa isang piyestahan. Nang may barangin siya, si Ador ang tumulong at kumontra sa kanya. At mula nga noon, ay naging mortal na silang magkaaway. Ginwardyahan na raw ni Ador ang bawat galaw niya. Kaya po ba, hindi niyo siya tinutulungan? Sa buong buhay ko, ngayon lang ako pumanig sa isang albularyo na alam naman nating lahat na kalaban sila ng angka natin bilang mga mambabarang. Kung ganun, Lo, kahit pala wala pa sa bahay natin si Tatang Ador, pinoprotektahan niyo pa rin siya laban kay Lolo Sebio? Ganun na nga siguro. Ang isa pang gusto kong ipagtapat sa iyo, Justin. Isang araw, habang nasa trabaho ka, ay nagpa-check up ako. At nalaman kong meron akong sakit na may kinalaman sa kidney. Ho? Pasensya ka na kung hindi ko masabi-sabi sa iyo. Iniwasan ko lang na bigyan ka ng alalahanin. Alam kong malapit na ako sa katapusan ng buhay ko, Apo. Kaya huwag ka na mag-alala sa akin. Hayaan mong
gampanan ko ang natitira ko pang misyon dito sa mundo. Sa papel ko bilang isang mambabarang at lolo sa'yo. Ano po bang hamon sa inyo ni Lolo Sebio? Na maging lihim ang paglalaban namin para magkasukatan kami ng lakas nang walang kamag-anak na makikialam. Bakit po kayo pumayag? Para matapos na ang kabuktutan niya. Lo, hayaan niyo po sanang samahan ko kayo sa laban na ito. Hindi na, Justin. Tama ka. Iba na si Sebio. Hindi na pala siya ang pinsan ko na dati ay kilalang kilala ko. Marami na rin siyang alam. At lahat ng nalalaman niya ay gagamitin niya sa kasamaan. Ayokong madamay ka. Sa lahat ng mga sinabi ni Lolo Asyong, isa lang ang naging malinaw sa akin, na patuloy siyang humaharap ngayon sa panganib laban sa pinsan niyang si Lolo Sebio, at kahit ayaw niya ay tutulungan ko pa rin siya. Nung araw na yon, hindi ako pumasok. Habang nasa bukid si Lolo Asyong ay nagsasagawa ako ng ritual. Sa loob lang mismo ng bahay namin, sinusubukan kong tawagin ang lahat ng mga insektong maaabot ng ritual na ginagawa ko. Akala ko nga ay mabibigo ako, pero hindi nagtagal ay isa-isang nagsulputan mula sa iba't ibang butas ng bahay namin ang mga insekto na meron ding iba't ibang uri. Nagtagumpay ako. Tumating sila. Ngayon, oras na para sa orasyon. Uutusan ko sila na umatake kay Lolo Sebio. Ganun na nga ang ginawa ko. Matapos kong mag-orasyon, sa isang kumpas lang ng kamay ko ay nagliparan palabas ng bahay namin ang sandamakmak na mga insekto patungo sa target na kalaban. Nung hapon din yon, saktong kadarating lang ni Lolo Asyong galing sa bukid nang dumating din si Lolo Sebio. Tadtad ng kagat ng insekto ang mukha at katawan. Kuya Asyong! Kuya Asyong! Tingnan mo ang nangyari sa akin! Nang makita nga ni Lolo Asyong, ay tumingin sa akin na para bang nagtatanong kung bakit ko yun ginawa. Napakamot na lang ako ng ulo. Mukhang napagkatuwaan ka ng mga insekto, Sebio. Pues, hindi ako natutuwa. Kaya tapusin natin ang laban na ito! Bakit, Sebio? Natakot ka ba sa mga kagat ng insekto? Hindi ba't bata-batalyong insekto rin ang pinalusob mo sa akin? Huwag ka ng maraming satsatanda. Gusto ko, ngayon din ay ibaong ka sa lupa. Kasama ang karunungan na ipinagkait mo sa akin. Para ka pa ring bata ko magmaktol. Bueno, pagbibigyan kita. Doon tayo sa gubat. Lo, Siyempre, sinamahan ko ang lolo ko para akong bodyguard niya. Pagdating sa gubat, hindi pa nakakaporma si Lolo ay inatake na agad siya ni Lolo Sebio. Traidor talaga. Palibhasa ay mas may edad si Lolo Asyong at may iniinda ng karamdaman. Kaya natumba agad siya sa unang round pa lang. Pero nang lalapitan ko ay sinabihan akong huwag makialam. Pilit na bumawi si Lolo. Hindi niya nakaya sa pisikalan, kaya't ginamitan na niya ng kapangyarihan niya sa barang. Nagpalabas siya ng mga insekto. Ganon din ang ginawa ni Lolo Sebio. Bali ang nangyari po ay naglaban din ang mga insekto nila, kasabay nilang dalawa. kung tutulong ako, hindi mananalo sa amin si Lolo Sebio. Total naman, dati niyang trinidor ang lolo ko. Ayun, oras na para siya naman ang pagtulungan namin. Sa ayaw at sa gusto nga ni Lolo Asyong, ay ginawa ko ang naisip ko. Nakita ko kasi nasugatan na siya. Mas marami sa mga insekto nila ang mga insektong natawag ko na nagpadilim sa paligid.
kaya't pare-pareho silang natigilan. Patuloy kong binabanggit ang orasyong itinuro sa akin ni Tatang Ador. Sinamahan ko pa ng orasyong itinuro din sa akin ni Lolo Asyong. Para na akong baliw nun. Pinagsanib puwersa ko talaga ang mga natutunan ko. Hanggang sa marinig ko na lang ang boses ni Tatang Ador na inaawat ako. Justin! Justin, tama na! Justin! Nakahandusay na pala si Lolo Sebio. Duguan habang patuloy siyang inaatake ng mga insektong tinawag ko. Ang nangyari po ron ay kung gaano ako kagalit ay ganoon din ang nararamdaman ng mga insekto na nasa ilalim ng orasyon ko. Tumayo ka na dyan, Justin. Nangihina na ang lolo mo. Kailangan din niya ng tulong. Iniwan na namin doon ang bangkay ni Lolo Sebio. Si Lolo Asyong naman ay inuwi namin sa bahay. Si Tatang mismo ang nagbigay ng paunang lunas. Ador, salamat. Makakaalis akong payapa dahil alam kong itinuring mo ng apo si Justin. Makakaasa kayo, Kaasyong. Nakakalungkot man po na natalo nga namin si Lolo Sebio. Pero hindi ko naman nararamdaman ang saya ng pagwawagi dahil hindi na rin nakayanin ni Lolo Asyong. Bumigay na rin siya. Sa harap ng kabaong ni Lolo Asyong, sinabi ni Tatang Ador na totoong siya nga ang mortal na kaaway ni Lolo Sebio. Pero hindi niya sinadya na mapunta sa poder namin at maging pamilya niya kami sa maikling panahon. Gusto sana ng mama at papa ko ay isama na ako sa Maynila pero hindi ako sumama. Nanatili ako sa bahay namin ni Lolo Asyong kasama si Tatang Ador.